Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po at kayo matuto mag-English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Binisita ko muli ang aking tiya. Kapag in English po natin yan, I revisited my auntie. Okay? Isa pa pong halimbawa. Pinuno mo muli ang aking botelya. Kapag in English po natin yan, you refilled my bottle. Okay? Sumunod, subukan naman po natin itong si Tom. Okay? O ni Tom. Benenta ni Tom muli ang kanyang mga libro. Kapag in English po natin yan, Tom resold his books. Okay? Yung kanyang po ay tinranslate ko bilang his kasi si Tom ay lalaki. Kasi pag sinabing his, panlalaki po yan para sa salitang kanyang. Pero kung babae po, yung pinangalanan natin, hindi si Tom, kunyari po ay Sarah, edi pwede nyo pong gamitin itong her kasi itong her ay pangbabae po para sa salitang kanyang. Okay po? Sumunod, subukan naman po natin itong nagdekorasyon. Nagdekorasyon sila. Okay? Nagdekorasyon sila muli ng kanilang silid. Nagdekorasyon sila muli ng kanilang silid. Kapag in English po natin yan, they redecorated their room. Ulitin ko. They redecorated their room. Okay? So, titimplahin nyo rin po kung alin ang gagamitin nyo. Kung itong ang o nang. Okay? Sa ating paggawa ng ating Tagalog na mensahe. Katulad nito, nagdekorasyon. Nagdekorasyon sila muli. Pag ang ginamit natin ay ang, mali po yun, di ba? Pero pag ang ginamit natin ay nang, yun yung tumatama o tumutugma sa paggawa natin ng ating Tagalog na mensahe na ito. Sa paggamit itong nagdekorasyon. So iaayon nyo po kung yung ang o yung nang ang mas magandang gamitin sa inyong Tagalog na mensahe. Okay? Pero pag tinranslate po yan sa English, ganun pa rin po. Their. Para sa ang kanilang o ng kanilang. Okay po? Sumunod. Subukan po natin itong aparador naman. Okay, tapos gamitin natin itong siya, tapos babae. Nag-organisa siya muli ng kanyang aparador. Nag-organisa siya muli ng kanyang aparador. Kapag in English po natin yan, she reorganized her closet. She reorganized her closet. Okay? So, ang ginamit ko po ay her. Ibig sabihin babae. Kasi ito pong pagkakatranslate ko sa siya ay she. Alam naman po natin pag she ay babae, pag he ay lalaki. So, dahil sa she ang ginamit ko, kaya ang ginamit ko pong possessive pronoun ay her. Okay? Pang babae. Parehas na pang babae. Okay? So, tumutugma po. Tama ang pagpapareha. Sumunod, subukan naman po natin itong pininturahan. Subukan naman po natin ay natin. Pininturahan
natin muli ang ating kisame. Pininturahan natin muli ang ating kisame. Kapag in English po natin yan, we repainted our ceiling. We repainted our ceiling. Okay? Nilagyan ko po ng ed yung repaint kasi po ang ibig sabihin ng pininturahan ay naisagawa na yan sa nakaraan. Okay? Lahat po ng mga action dito ay isinagawa na po natin sa nakaraan. Nangyari na sa nakaraan. Kaya may ed sa dulo. O kaya yung ating verb po ay in-spelling po sa pang past tense o pang nakaraan. Katulad nitong resolved. Okay? So itong may mga ed sa dulo o kaya in-spelling po natin ng pang past tense, lahat po yan ay nangyari sa nakaraan. Okay? Tatandaan nyo ha. So ito pong RE, kung mapapansin nyo, laging may RE po sa unahan. Gumamit po tayo ng prefix na RE. Na ang ibig sabihin ng RE dyan ay itong salitang muli. Okay? Kaya may muli po dito kasi gawa po nitong RE. Okay? Tapos itong visited, dyan yung binisita. Itong field, dyan yung pinuno. Itong sold, dyan yung binenta. Okay? So, para lumawak lalo ang pangunawa nyo sa salita na naka-English, magandang mapag-aralan nyo itong prefix na RE na ito. Na re. Okay? Na ang ibig sabihin ay muli. Na pag pinagsama po, ito po yung nagiging Tagalog natin, binisita muli para sa revisited. Okay? Pag sinama mo yung iyong field ng re, yan, ito po mangyayari. Pinuno muli. Yung sold, pag nilagyan mo ng RE sa unahan, benenta muli. So, yun po ang ibinibigay na ibig sabihin ng salita kapag nilagyan natin ng RE. Ginawa po muli natin yung naturang action. Okay? At syempre, gusto ko pong gumaling kayo sa paggamit ng ganitong klaseng salita. Nitong verb na may prefix na RE o re. Okay? At ito nga po yung iginawa ko para sa inyo. Okay? Na lahat po itong mga verbs na ito na may prefix na RE o re sa unahan ay sila po ay transitive verbs. Okay? Ang uri po nila ay transitive verbs. Pag sinabing transitive verbs, maaari nyo yan sundan ng object. At ang object po natin ay itong tiya, botelya, mga libro, silid, aparador, kisame. Pag sinabi pong object, yan po yung kumukompleto sa ideya po nitong ating verb na ginamitan po natin ng prefix re o re. Halimbawa po ito, binisita ko muli. Siyempre magtatanong ka, sino yung binisita mo? At para makumpleto yung ideya nitong kung sino yung binisita muli, binisita ko muli, edi itong tiya. So, dahil po dito sa salitang tiya, nakukumpleto yung ideya nitong kung sino yung binisita muli. So, ang tawag po doon sa taga-kompleto dito sa ating verb ay object. Okay? So, pag po ang verb natin ay nangangailangan ng object, ibig lang sabihin, ito pong verb natin ay ginamit natin na naka-transitive verb. Okay? So, ito pong mga nakikita nyo ngayon ay naka-transitive verb. Okay po?
Ngayon, para mapatunayan ko sa inyo na pwede nyo pong magamit po itong mga nakalista dito, gamitin natin po itong binasa muli. Okay? Kaso, itong letter B para sa binasa, palalakihin nyo yung letra kasi yan yung unang salita sa ating Tagalog na mensahe. Katulad po nitong nasa pattern natin. Diba? At syempre, iaayon po natin kung anong klaseng object yung pwedeng ipareha o taga-kompleto ng ideya para sa salitang binasa muli. At ang napili ko po ay libro para tamang-tama ang pagkakapartner o pagkakapareha. Subukan po natin. Binasa ko muli ang aking mga libro. Di ba tamang-tama yung ating Tagalog na mensahe? Pag in English po yan, I reread my books. I reread my books. Para sa binasa ko muli ang aking mga libro. Okay? So, kayo na lang po ang bahala mag-practice po nitong mga inilista ko po dito na may salitang muli. Okay? At kayo na lang po magdagdag ng object nyo kung anong gusto nyong object. Okay? Yun lang naman ang papalitan nyo eh. Itong object natin, wala na kayong papalitan na iba. Okay? Pag ginamit nyo po itong mga ito, object lang po ang inyong papalitan na sa palagay nyo ay maaaring ipareha dito sa mga nakalistang transitive verbs po natin. Okay? At tatandaan nyo po yung pattern natin na maaaring itong ang o nang ang inyong gamitin. Okay? Sa ating Tagalog. Okay? Tapos itong aking, iyong, ating, aming, kanilang, kanyang mga, ang tawag po dyan ay possessive pronouns. Ibig sabihin ay may inaangking ka. O may sinasabi kang may relasyon sa iyo yung tao. Katulad nitong sinabi kong meron akong binisitang tiya. 'Di ba? Sinabi ko ay ang aking tiya. So may relasyon ako doon sa taong iyon. At ang relasyon ko doon sa taong iyon ay tiya ko siya. Ganun po 'yon. O kaya pag sinabi kong may pinuno ako muli na bagay, yung bagay na iyon at yung tinutukoy ko yung botelya ay pagmamayari ko yung botelya. Okay? So yan yung naitutulong ng possessive pronouns na dapat tandaan nyo. Okay? So itinuro ko na rin sa inyo yung paggamit po nito. Gamit itong ating lesson na ito. Nitong mga possessive pronouns na ito. Okay? Itong ang at saka nang, yan ay sa Tagalog na mensahe lang para lang maging tama yung ating Tagalog na mensahe. Pero pag tinranslate po natin yan sa English, ang ating tinatranslate lang talaga ay itong aking para sa may, iyong para sa your, ating o aming para sa our, itong kanilang para sa their, at itong kanyang para sa his kung lalaki, her kung babae. Okay? So, kitang-kita nyo na naman din yung tamang pagkasunod ng mga salita. Diba? Dito sa ating lesson na ito. So, ikaw kayo na pong bahala kung pipiliin nyo ko o ako. Okay? Dumidepende po kasi yan sa paggamit ng ating Tagalog na aksyon na salita. Katulad dito, nagdekorasyon. So, ang bagay dito na gamitin ay nagdekorasyon ako. Hindi po yung ko. Diba? Maling gamitin yung ko para sa salitang nagdekorasyon ko. Diba? Ang tama ay nagdekorasyon ako. So may pamimilian din kayo dyan para tamang-tama yung inyong Tagalog na mensahe. Pero pag in English po, iisa lang. Yung ko o ako, i-English nyo bilang I. Yung mo o ikaw, you. Yung tayo, namin, natin o namin, we. Yung nila o sila, they. Yung niya o siya, he kung lalaki, she kung babae. Itong ni Tom o si Tom, Tom lang sa English. Okay? So, sana may bago na naman po kayong natutunan. Yung paggamit po ng prefix na re o re. Okay? Na ang ibig sabihin ay muli. Okay?
So, tandaan nyo na po lahat ito. Itong mga verbs natin na may prefix na RE. Ibig sabihin ng prefix, nasa unahan po yung RE natin na inilalagay o ipinuposisyon. Okay? Tapos yung root word po natin ay itong visited, filled, sold. So, dyan natin idinidikit yung ating prefix sa root word. Okay? So, tandaan nyo na po ito. Itong revisited hanggang dito sa reread. Okay? Para marami po kayong alam na salita na ginagamitan ng salitang muli. Okay? So, pag nakita nyo, pag gagamit kayo ng kinalkula muli, edi alam nyo na kung paano ita-translate. Pwede nyo i-translate yan bilang recalculated o recalculated. Okay? So, sana makikipag-aralan ng mahusay po itong ating lesson kasi alam nyo naman na magagamit nyo rin po ito. Gamit na gamit din po ito. Okay? At saka maganda dito, natututo po agad kayong makabuo ng sarili ninyong English sentence sa madaling pamaraan. At maraming salamat nga pala po sa mga nagsasubscribe sa ating page para may maintain po itong ating page para lagi po tayong nakaka-receive ng update. Kaya po ako gawa rin agad kasi nga po nakakaya naman po sa mga subscribers natin. At doon sa mga naglalike at nag-share, maraming salamat din po para makita rin ng iba at saka dumami po tayo dito. Okay? So mag-aral ng maigi kasi talagang ginagawa ko na po yung para sa akin ay talagang makakatulong po agad sa inyo na matuto mag-English at gumaling po sa pag-unawa sa English. Okay po? Maraming salamat po. At saka maraming salamat din po sa gumagamit ng ating Shopee link para magkaroon naman po ng kahit konting commission po itong ating page. Kasi nakaka-commission po yung ating page pero hindi po nakakapagdagdag ng dagdag presyo doon sa inyong nabiling item gamit po yung Shopee link natin dito sa ating page. Okay? So maraming salamat din po. Kahit paano po ay nakaka-piso, 2 piso, 3 piso, ganun po yung nagiging commission. At least nakakaipo po itong ating page. So maraming salamat po sa pagtangkilik ng mga produkto o doon sa produktong gusto nyong bilhin gamit yung ating link. Shopee link. Maraming salamat po.